Good morning. Parating ko lang galing walking. Nag-walking ako everyone. Umalis ako ng mga 8. Today is September 3. Ano tawag nito? Ano nangyari sa cellphone ko? September 3. And today is Martes, Tuesday. So, pumunta akong seaside. Nagising ako ng mga 8:30. Naglakad ako ng mga 9. Mga 9 ako naglakad. Sumuwi ako mga 10. Mga isang oras din mahigit. So, bumili na rin ako ng aking... dumaan pala ako bumili ng tinapay. Ito yung sa Besias. Besias Iknik. Besias bread. And then, kanina dinaanan ko dun sa baba namin kasi mga ipit ko naglalaglagan. So, ang alam ko na ipit namin ito at saka ito lang. Ito, mga ipit na to ng iba pero kinuha ko. Ito guys, pinulot ko rin to kasi minsan, nung naglagay ako dito sa vacuum ko, diba mayroong butas para maging fix yung tornilyo. Nilalagay ito. Alam mo, kinuha ko yun, no? Yan, kinuha ko yung ano niya dyan. Sinungkit ko yung ganito niya, oh. Kaya ito nakakita ko ng isa, kinuha ko na. Kasi just in case. And bumili na rin pala ako ng kufte at saka chicken para bukas. Kasi nga, diba, makikisabay ako ng birthday ko. Birthday ko kasi sa Huwebes. Yan. Dibdibin na lang ang birthday. Mag-celebrate ako mag-isa without them. Yan. Kaya bukas ng maaga alis ako. Siguro mga 8. Alis na ako ng bahay. Ayan. So, dito bumili ako ng kufte at saka gulat ako sa mga price guys. Promise. Ayaw mabaliktad. So, dito ko. Ayan, oh. Ayan. Dalawang ganito na chicken at saka isang puso. Titignan ko baka i-marinate ko na yung manok mamaya. Pero mas better ganyan. Doon ko na lang i-marinate. Diyos ko nakakagulat sa presyo. Bumili ako ng bulak guys. Diyos my God, dati binibili ko lang yun ng 7 or ngayon, alam mo, kano yung 17.50 na girl. My God. Gahasam that, ang mahal na. Ay, namulaklak na yung bulaklak na binigay sa akin ng asawa ko. Ayan na siya. Oh, di ba? Minaidi ko lang 'to nakaraan. Ayan na yung bulaklak na binigay niya sa akin. Hindi siya ng onions pero maliliit. Ayas kumya bo. Siya bilin mo son ni kadar zorbo no. Ne yapalım şimdi? Öteki de 220 lira. Ama bu yok değil mi? Büyük ama 200. Ama nasıl bunu ya küçük küçük ne yapsın? Olsun. Sen kabuboyla yapacak. Ama teşekkür ederim. Kesini bereket. So yun guys, nakapag-prepare na ako. Dahil nga sa nakalimutan ko ang repolyo guys na pinapabili. Punta akong pazar kasi nga may pazar ngayon yung market na nagtitinda ng mga gulay, prutas, ganun. So pupunta ako. Ngayon pinapantay ako ng asawa ko. Paano kasi katas ng breakfast, nakiusap ako sa kanya na samahan muna niya ako kasi masakit na yung paa ko. Iwan ko kung biglang sumakit yung paa ko. Pero kaya ko pa naman, wala namang problema. Ayaw ko lang makaistorbo sa mga taong may sariling mundo, no. Sabihin pa niya sa akin, ako na lang daw pumunta. Para daw mag-exercise ako, gano'n, sports ko daw. Ako naman, pag mga ganun kasing situation mga ganyan na, ikaw na lang, wag na, ganun. Pag sinabing ayaw ko, mga ganun, ayaw ko nang pumilit. Kasi alam ko naman na kaya ko, nakiusap lang ako. Kasi syempre, malapit lang naman, dyan lang naman siguro mga, kung lalakarin mo, nasa mga 10 minutes, ganun. Kaya naman, kasi hindi naman masyadong Tsaka, sanay naman ako sa lakaran. Masakit lang talaga yung paa ko. Nakiusap ako, tapos bigla-bigla. Bakit ako nagmamadali? Anong gagawin ko? Antayin ko siya. Mag-aantay ako sa wala. Kaya hindi ako mamimiriweso ng tao kung ayaw sa akin, kung ayaw lang samahan ako or walang pakialam. Ayan, nakabili na ako ng ang mahal ng ngayon guys, ang repolyo 70. My gosh, dadaling ko to bukas doon sa birthdayhan kasi nga diba doon ako mag-celebrate ng birthday sa bahay. And then bumili kami ng shiftali, may lemon, may tomato grapes, cucumber, bell pepper, and carrots. Yan. Pinamili namin. Grabe, ang mamahal ng bilihin. Sobra. Hindi mo mamili. Sobrang mahal. So, anyway, umalis na naman yung asawa ko. Inaraw-araw na niyang umalis. Pupunta daw siya sa, sa bursa, sa PTA.
Ngayon mo siya dyan. Magpakasawa siya. Hindi porque may sasakyan siya. Ayan. Sana all. Marunong mag-drive. Wala na akong ano. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Totoo lang. Dami-dami pagsubok. So, hello everyone. Hindi ko natapos yung vlog ko. Hindi ko na-vlog sa inyo yung ginawa ko today. Pero, yung summarize ko na lang. Dalahin na lang natin sa usapan guys, no? So, ngayon guys, alas 7 na pero maliwanag pa din. Tingnan nyo, oh. So, mag-alas 8 na. Nandito ako sa balcony namin. And, gaya nga ng sabi ko kanina, na yung asawa ko, maaga siya umalis. Pagdating namin galing market, umalis na siya. So, naiwan ako. So, nagpa-plan ako kanina na na pupunta dapat sa Coro Park kasi yung isang friend ko nasa ano siya pero pauwi na nasa ano siya nasa bursa, so pauwi na kasi siya, so hindi na kami magkikita kaya hindi na ako natuloy. Ngayon guys, tawag niyan, nabuboard ako, so ang ginawa ko buong araw, nag-upload ako ng mga old videos ko sa aking Facebook, yung Filipina and Turkey vlogs. Doon ko ni-upload lahat yung mga old videos ko na na-upload ko na dito sa YouTube. And then nag-edit ako ng some videos, and then yun, at yun lang naman. Then habang nagbabasa ako sa mga comments about dun sa aking vlogs nung isang linggo sa nangyari sa akin, yun na, salamat sa inyo sa mga concern ninyo. May mga friends ako nag-o-offer na dito ka sa bahay tumira pag ganyan, mga ganyan. Maraming salamat sa inyo guys. Pero yun nga, that time kasi pag nasa sitwasyon ka na ganun, pag nasa sitwasyon ka na sobrang down ka, kung alin lang yung papaltik sa utak mo, yun lang talaga yung mapupuntahan mo ganun. So yun, nagpapasalamat ako kay Eileen, and salamat din po sa lahat ng sa akin nag-message. Hanggang marami nag-message. So thank you talaga sa inyo guys. Akala ko walang mga ganyan na dito, meron pa pala, at hindi ko talaga in-expect na mangyayari to sa akin. Kasi mantakin mo, tatatlo lang naman kami. At saka ako naman, hindi naman ako ganun ka, talaga sa matatanda. Totoo lang. At saka biyanan ko pa kasi yan. Kaya hindi ko talaga in-expect. So, nangyari na yun, sumabog yun. And lucky din kasi na-share ko din sa vlogs ko. Siyempre, wala naman akong ibang paghugutan kung dito sa vlogs ko. Hindi ako nag-aas ng attention for views or subscribers. Hindi po. Talagang napapansin nyo naman siguro lagi yung mga vlogs ko na ganun palagi, wala man lang masaya, na wala man lang, alam mo yun, lahat na nangyayari na ako lahat ang nag-ano dyan, nag-e-effort na kunwari, punta tayo sa seaside, mag-try tayong tatlo, ganun, kasi gusto ko talaga siya maging okay, maging perfect ba, kahit papano, kahit konting perfection lang sa aming tatlo, kasi tatatlo lang kami, diba, tsaka sila yung pamilya ko dito. Yun yung ko doon, yun yung mga point ko. Kaya tinitiis ko yung lahat na pero sumabog talaga ako guys. Alam niyo naman, ngayon lang na naman ako nagsalita ng ganyan, 'di ba? Nag-share kasi nga yun na nga, punong-puno na ako to the point na ayun na nga, isinumpa na ako ganyan. So hindi naman yung kakse-akse. Kaya yun nga, thank you talaga sa inyo guys, promise. And sa lahat ng nag-advise sa akin, maraming salamat. Tama din naman kayo guys. So totoo naman yung mga pinag-ano nyo na pagpasensyahan na ganyan. Meron din sabi sa akin na hiwalayan na ganun. Pero honestly, hindi po talaga sa asawa ko yung problem. Wala po talaga akong sa asawa ko. Ang sa asawa ko lang kasi alam ko fair siya sa amin. Ramdam ko yung ng asawa ko sa akin at saka sa nanay niya. Ang akin lang talaga, naglalaban lang talaga yung yung sarili ko na bakit hindi niya maipunta dun sa kapatid niya yung nanay niya para kahit papaano, 'di ba, salitan kami, hindi lang ako yung nagsusuffer na di naman kasi madali guys, yung pagsisilbihan mo sila, pagluluto mo, kagaya ngayon nagluto ako para kainin niya, para kainin namin, o pinaglulutuan mo, pinaglilinis mo, nilaban ko yung damit niya kahapon, 'di ba? Tapos to the point na isumpaan niya ako ng ganun, 'di ba? Medyo hindi naman siguro okay 'yun. Masakit. Sobrang hindi ko alam kung kailan ako mag-heal. Sabi niyo siguro sa akin, napaka-praning naman nito, yung lang nasabi ng Beno. Hindi talaga, bahala na. Kasi ako ang nakakaranas, ako nasa sitwasyon, ako yung dito, ako yung
may alam kung ano ba talaga ang ano ng binan ko, promise. Kasi alam nyo, pag nandyan yung asawa ko, sobrang okay siya, wala siyang salita, wala siyang, pero pag wala yung asawa ko, dami niya sinasabi, hindi ko lang pinapansin. Saya ngayon, sinabi ko sa sarili ko, never ko siyang kakausapin, lalayo ako, kahit dito lang ako lagi sa kwarto, dito lang ako lagi sa balcony, basta pagkatapos kong kumain, pasok ako sa kwarto, pag ganyang may pasok ang asawa ko, hindi niya ako makakausap, sa ano, ayoko siyang kausapin, kasi maano pa talagang ano pa sa akin. Sorry kung sabihin niyo sa akin na napaka ano ko naman, sa totoo lang labag din sa loob ko, pero kailangan kong ihil yung sarili ko, kailangan kong mahalin din yung sarili ko sa panahon na ngayon. Kasi ang asawa ko 50-50 yan sa akin. Hindi ko makuha yung buong buo sa asawa ko, kahit lahat gagawin ko, hindi ko makuha yung 50-50 kasi magkagalit kami ng nanay niya, hindi kami okay ng nanay niya, so ibig sabihin 50-50 yan. Meron pa yung time na sarap harapan na ipapakita niya sa akin na pagsilbihan niya talaga yung nanay niya, totoo lang, igawain ko yun sa kanya dati, sa nanay niya, ako mismo nagsiserve sa kanya, ganun. Pero yun, basta kahit gaano kaano yung nanay niya sa kanya, minsan nagkakasigawan na sila, kung pagsisilbihan pa rin niya, ramdam ko yun kasi nanay din naman niya, diba? So yun lang siya guys, and sana sa mga nakakaranas ng kagaya ko, bigyan nyo ng pagmamahal ang sarili ninyo. Kung alam nyo na sa tama kayo, gawin nyo, hayaan lang muna natin sila, ihil muna natin sarili natin. Yung wag tayong mag-decide na nasa point pa tayo na nakakaramdam pa ng sakit. Kagaya nung hiwalay or ano, kung kailangan mong lumabas ka ng bahay, hindi mo makita yung tao, yung gawin mo. Basta wag kang mag-decide sa sarili mo na yung mga pagsisisihan mo balang araw. Ganun. Kasi ako, natutoo lang, pag galit talaga ako, tinitimpi-timpi ko yan eh. Ayokong ano, pero sumabog talaga eh. Sumabog talaga ako sa sobrang ano ko. Sa sobrang awang-awa ko sa sarili ko. Sobra talaga awa-awa ko sa sarili ko. Totoo lang. So, that's all lang guys. And good night. Ano na, mas 8 na. Yan o. Paalam po sa inyo guys. Bye.